Shalom ho sa inyong lahat. Tayo po'y nandito ulit sa ating programang Word Made Flesh sa dakila pong kapistahan ng pagpapakilala ng ating Panginoong Hesukristo sa mundo, sa mga hindi Hudyo. The Epiphany of our Lord Jesus Christ. Napakaganda po nitong ating programang ito. Kaya nga sa umpisa nito, binabati ko kayo ng Shalom, ng kapayapaan, yung po ang dala ng Panginoon. Hindi lang po para sa mga Hudyo, kundi para sa hindi mga Hudyo. Kabilang po tayo doon bilang mga Pilipino, for example. Kaya po binabati ko kayong lahat ng mga nagsisisubaybay sa ating palatuntunan ito, sa mga kayo naroon, sa munduhong ito. Mga magulang, mga anak, mga may sakit, mga pari, mga diakono, katekista, mga reliyoso at reliyosa, nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sana po ikapulutan ninyo ang ating programang ito ng inyong magagamit para sa inyong mga sarili at para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sana po talagang datnang kayo ng pagpapala ng Panginoon sa magitan ng ating programang Word Made Flesh. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ito pong ating unang pagbasa sa ating pagdiriwang na ito ng pagpapakilala ni Jesus sa mga Hintil, sa mga hindi Hudyo, ay hango dito sa Isaías ika-6 na pong kabanata. Ito po'y nagpapakita sa atin ng kagalakan na dapat maramdaman ng mga bansa. Bakit? Kasi nga dumarating na ang liwanag, ang kaluwalhatian ng Diyos na talagang sisinag sa kanila. Yun kaluwalhatian iyon ay si Jesus mismo, kung tutuusin, na talagang magpapakilala sa mga hindi Hudyo. Yun ang makikita natin dito. At talagang paulit-ulit ho dito yung parang kaisipan, yung mga salita na may kaugnayan ho sa liwanag. Rise in splendor, your light has come. The glory of the Lord shines upon you. See, darkness covers the earth and thick clouds of people, but the Lord, upon you, the Lord shines, and over you appears His glory. Friends and sisters, tingnan niyo yung paulit-ulit yung liwanag, yung ilaw, yung kaningningan. Ganun ho yun, kasi nga dumarating ang Panginoon. Nations shall walk by your light, and kings by your shining radiance. Paulit-ulit ho yung kaisipang yun. Talaga ang Diyos ay liwanag. Nagpapasalamat ho tayo sa Panginoon na dito ho sa mga pantas, for example, na maririnig nating bibisita kay Jesus, nagaling doon sa kadiliman, talaga namang maliliwanagan sila sa umigitan ng kanilang pagdalaw sa Panginoon. Mga kapatid, itong mga pangyayaring ito ay talagang pinapatungkol din para sa atin. Tayo rin ho ay talagang
pakitaan na ng Panginoon ang kanyang liwanag. Yun ho'y nangyari sa atin sa magitan ng ating pananampalataya, sa magitan ng ating binyag. Tayo ho ay talagang yung tinutukoy dito. Sabi niya, raise your eyes and look about. They all gather and come to you. Your sons come from afar, and your daughters in the arms of their nurses. Brothers and sisters, tingnan nyo, yung mga magdarating ang yun na pupunta sa Panginoon, makapananampalataya sa tunay na Diyos, ay kabilang tayo roon. At ang sinasabi nga dito, then you shall be radiant at what you see. Again, yung kaliwanagang yun. Dahil makikita natin, masisilayan natin ang Panginoong Diyos. Ayun ho yung nangyayari sa atin sa pagitan ng ating pananampalataya. Your heart shall throb and overflow, and the riches of the sea shall be emptied out before you. The wealth of the nations shall be brought to you. Brothers and sisters, tinutukoy dito yung mga napakaraming mga tao magsisipuntahan doon sa kinaroroonan ng Panginoon. In fact, caravans of camels shall fill you. Dromedaries from Midian and Ephah, all from Sheba shall come, bearing gold and frankincense and proclaiming the praise of the Lord. Tingnan nyo, iba-iba yung pinanggalingan nito. Midian, Ephah, Sheba, mga lugar ho yun. Oh, by the way, ito mga ito ay mga descendants of Abraham, kung tutuusin. Sa Genesis chapter 25 ho, makikita itong mga ito. Sa mga tuwid ho, si Abraham ho, ang kanyang katangian na pinakita niya talaga sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay, tulad ng matutuklasan natin pagka binasa natin yung mga salaysayan tungkol kay Abraham, especially from chapter 12 of Genesis, chapter 22, yung pag-aalay kay Isaac, ay lahat ho yun nagpapakita sa atin, nagsasalungguhit nung pananampalataya ni Abraham. Brothers and sisters, yun ho yung talagang nagiging sanhi ng liwanag para sa atin. Ang pananampalataya ho natin sa Diyos, ang siyang liwanag ng papakita sa atin kung anong katotohanan tinuturo ng Panginoon. And of course, itong binabasang ito ay may kaugnayan nga dahil sa kapistahan natin pinagdiriwang, yung pagpapakita ng Diyos sa mga hindi Hudyo, na manggagaling sa malayong mga lugar. Yun ang binabanggit niya rito. At tayo rin ho, hindi tayo mga Hudyo, pero tayo din na biyayaan itong liwanag na ito ng ating pananampalataya. Pinagpapasalamat ho natin ito sa Panginoon at ginagawa natin yung pasalamat na yun, lalo na sa ating Eucharistia. Yun ho sa pagpapasalamat natin. Yun ho ang misa, hindi ba? Eucharistia natin pagpapasalamat. At isa sa pinasasalamatan natin talaga ay yung buhay natin ng pananampalataya, the life of faith. That really, napaka-ganda ng ibinubunga sa ating pamumuhay. Brothers and sisters, kung naiintindihan natin ang salita ng Diyos, kung nagiging makahulugan to para sa atin, kung nagiging talagang napakahalaga nito para sa ating mga pamumuhay, yun ay dahil sa ating pananampalataya na ating ibig pagpasalamat sa Panginoon. Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala, tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag na yon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim, sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ito pong ikalawang pagbasa natin ay hango sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Napakaganda ho ng sinasalungguhitan dito ni San Pablo. Ang sabi niya, narinig nyo na pinagkatiwala sa akin ng pangangasiwa ng biyaya ng Diyos para sa inyong kapakanan.
Ano nga ba yung pinangasiwa kay San Pablo ito? Yung misteryo ng kahiwagaan na napaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-ahayag ng Diyos. Sabi niya ganyan, na akin ang binanggit sa inyo noon. Tulad nga ng nabasa ninyo, maintindihan ninyo itong aking pagkakaunawang ito sa misteryo ni Kristo. Misteryo na hindi noon na ipinaalam sa ibang mga tao, sa iba't ibang mga salinlahi noon, pero ngayon, ibinunyag na ito ng Diyos sa magitan nga ng kanyang mga apostoles at mga propeta sa magitan ng Espiritu Santo. Ano yung misteryo yun, yung kahiwagaang yun na napakahalagang pinananabik na nabanggitin dito ni San Pablo na hindi nalaman ito noong unang panahon kasi ang pagkakaintindi noon, ang mga Hudyo lamang ang makakakilala sa tunay na Diyos. Ano nga ba yung hiwagang yun ni Kristo na binunyag niya sa kanyang mga apostoles at mga propeta niyang ito sa magitan ng Espiritu Santo? Nasa verse 6 ho. Yung kahiwagang ito ay na ang mga hentil, importante maintindihan yung ibig sabihin ng hentil, Gentiles. Ibig sabihin yung mga hindi Hudyo. Dalawang uri lang ho mga tao nun. Mga Hudyo, hindi Hudyo. Yung hindi Hudyo ho, sila yung mga bansa. Sa Latin ho, gentes. Gentes, doon ang gagaling yung adjective gentilis, plural gentiles, Gentiles, sa English. Doon ho galing yun, the nations. Ano yung hiwaga tungkol dito sa mga bansang ito, sa nations na ito? Sila'y naging co-heirs, co-members, co-partners, ng mga Hudyo sa mga pangako, na pinagkakatotoo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At itong pagbubunyag na ito, itong pagiging kabahagi, kasama, tapos pare-pareho silang tagapagmana, yung mga hentil na yon kasama ng mga Hudyo, ito'y nalalahad sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Friends and sisters, medyo parang involved yung sinasabi dito ni San Pablo. Kung tutuusin, ang haba-haba ng sentence na yun. Wala akong period yun Tuloy-tuloy kung tutuusin. Pero ang gusto kong salungguhitan natin dito, binabasa ho itong mga talatang ito. Bakit? Pinagdiriwang ho natin kasi itong pagpapahayag na ito ng Diyos sa mga hindi Hudyo. Epiphany. Pinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga hindi Hudyo. Kasi yung mga Hudyo, nakilala nila ang Diyos mula pa ng umpisa. Salamat kay Abraham na kanilang ninuno, down to the prophets and the kings and the sages and whatnot, down to the ages. Pero paano naman yung hindi mga Hudyo? Hindi nila kilala ang Diyos up to that time. Pero parte pala yun ang plano ng Diyos. Na darating at darating ang panahon na talagang mapapakilala ang Diyos sa mga hindi Hudyo, doon sa mga bansa, the Gentes, the Gentiles, at napakaganda hong bagay noon, ating pinagdiriwang ngayon, kasi kung tutusin, lalo na ho tayo mga Pilipino, parte tayo ng mga Gentiles, hindi tayo mga Hudyo. Pero tayo rin na naging co-heirs, tapos co-members, tapos co-partners. Pero since tatlong, tatlong salita na puro co-heirs, co-members, tapos co-partners. Sinasalungguhitan ho talaga na sama-sama ho tayo dito. Ginawa lang pala ng Diyos na mauna yung mga Hudyo, pero hindi niya ibig na ang mga Hudyo lang ang makakilala sa kanya ng tuluyan, kundi lahat din ng mga tao pagdating ng panahon. Ang ganda ho kasi ng plano ng Diyos, kung tutuusin, na sa magitan nitong bayan ng Diyos na ito, yung mga descendants of Abraham, the man of faith, ang lahat ng mga bansa din makapanampalataya sa Diyos. Through these Jews, the Jewish nation that became the chosen people, unfortunately, medyo hindi ho ganun nangyari. Kung tutuusin ho, kakatuwa nga ho, it's very strange. Yung mga Hudyo, hindi pa nananampalataya kay Kristo hanggang ngayon, Pero yun din ho, sabi ni San Pablo, may dahilan din, Napansin niyo ba yung brothers and sisters? Ang ganda-ganda sana ng plano ng Diyos. Isang bansa, isang bayan, mananampalataya sa Diyos. Pagka nangyari yun ng totohanan,
Ibig sabihin, magagamit sila ng Diyos na mapalaganap yung pananampalataya. Mas marami pero, ang malungkot nun, yung mga Hudyong yun at pinili ng Diyos, hindi na nampalataya. Kung kaya, napwersa itong sina Pablo at yung mga apostolos ni Jesus, mangaral ngayon sa mga hindi na Hudyo. Kasama tayo roon. At ang basa dito ni San Pablo, kung tutuusin, bakit nangyari na yung mga pinapatungkulan pa ng Panginoon, ng kanyang mga propeta, ng kanyang mga hari, ng kanyang mga marurunong mga tao, hindi na nampalataya. Ang tugon doon ni San Pablo, sabi niya, in his letter to the Romans, pinahintulutan ng Diyos yun upang tayong mga Gentiles, tayong mga hindi Hudyo, makapasok din sa pag-ahari ng Diyos. Fantastic yung plano ng Diyos. Hindi matatalo talaga ang Diyos, sa kanyang panukala. Akala mo pagka nagkataon, ay sira na ang kamada ng Diyos, hindi na matutupad yun. Biro mo, pumili siya ng bayan para maging daan para ng pananampalataya sa ibang mga tao. Hindi naman nanampalataya. Tapos na istorya. Hindi pala. Pinahintulutan pala yun ng Diyos para, magkaroon ng ibang pamamaraan kung paanong ang mga hentil din, tayo, ay makapasok muna sa paghahari ng Diyos. Sa dulo, sabi ni San Pablo, yung mga Hudyo na kanyang pinili nung una upang maging bayan niya at maging sana magiging paraan para makapanampalataya yung iba. Hindi nga nanampalataya. Pero sa dulo, makikita nila kung ano nangyayari. Yung mga hindi dapat nandoon, yung mga Gentiles, naroon na sa paghahari ng Diyos. Dala ng inggit, sabi ni San Pablo, sila din magsisisi at manunumbalik sa Panginoon. Tapos, yun ang magiging wakas ng panahon. Brothers and sisters, medyo maganda yung istorya ngayon. Pero pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Tayo rin, sa pamamagitan ng magandang balita ng Panginoong Jesucristo na pinapalagan ng mga apostoles, tayo rin naging mga co-heirs, co-members, co-partners sa mga pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. At nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kaming upang sambahin siya. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga skriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan panganganak ang Mesyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganitong sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong namatagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, insenso,
at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan niyo po itong ebanghelyo para dito sa kapistang ito ng pagpapakilala ni Jesus sa mga Hentil, sa mga hindi Hudyo. At dito po sa ating istoryang ito, mula kay San Mateo chapter 2, ang mga Hentil ho, yung mga bansa, yung mga hindi Hudyo, ay kinakatawanan nitong mga Magoy, itong mga Magi sa English, itong mga pantas na ito. Pero ano nga ba nangyari? Si Jesus ho ay sinilang sa Bethlehem. Alam ho natin yun, o little town of Bethlehem, di ba? Tapos, yung Bethlehem na yun nasa Judea. Kailan siya sinilang? Nung kapanahunan ni Haring Herodes. And so, nandun ho yung two coordinates of history, time and place. Sa Bethlehem ng Judea, kapanahunan ni Haring Herodes. Dapat ho, intindido natin kung sino itong Haring Herodes na ito. Isa ho siyang napakabangis na hari, kung tutuusin. Hindi ho siya kompletong Hudyo. He was an Edomite, Hindi naman siya talaga Hudyo. Tigaron siya sa Edom, yung kingdom na yun ng Edom. Ano nangyari? Ito ho si Herodes na ito, talaga namang wala siyang pinapatawad. Kapag intindihan niya, nawatasan niya, naulinigan niya na mayroong nagtatangka na agawin ang kanyang trono, lagot yung taong yon. Patay siya talaga. Maging asawa man siya o mga anak niya, patay silang talaga. Wala siyang pinapatawad na ganun. Brothers and sisters, isaalang-alang ho natin yun. Bakit? Ano nangyari? Dumating ho nga yung mga pantas mula sa silangan. Silangan ho, most probably will be Persia, the kingdom of Persia, which is present-day Iran po. Itong mga magoy na ito, Magi, lagyan nyo ng C, magic, di ba? Magicians. Yes, itong mga magoy na ito, they were a priestly caste. Mga kabilang sila sa kaparian doon sa lugar nila doon sa Persia. Tapos, itong mga magoy na ito, itong mga Magi, pantas na ito, pinag-aaralan nila yung kalangitan, especially. Bakit kalangitan ang pinag-aaralan nila? Kasi sa kanilang kaalaman, pagka may ibig ipahiwatig ang Diyos, gagamitin niya yung kalangitan bilang screen niya. Ipo-project niya doon yung gusto niyang makita ng mga tao. Tulad ba ng mga teachers, for example, na gumagamit ng LCD, projectors, and whatever, meron silang screen, pinoproject nila doon yung gusto nilang makita ng mga estudyante, whatnot. Ang Diyos ho, napakalaki ng kanyang screen, ang kalawakan, the skies, At ang katotohanan ho nito, sang-ayon sa mga matatanda ho yun, in those ancient people, pagka mayroong gustong ipahiwatig ang Diyos, ibinabadya niya yun sa kalangitan. For example, yung kapanganakan ng isang napaka-importanting personahe na makaka-apekto sa napakaraming mga tao, pinapahiwatig ho ng Diyos yun sa kalangitan. For example, there is the story of King Mithridates ho, sa Pontus. Itong haring ito, napakadakila niya, talagang kakalabanin niya ho mga Romanos. Can you imagine? Rome was an empire. They really dominated everybody there, except ho si Mithridates, tsaka yung kanyang kaharian. Talagang wala ho siyang pinantulurang manlupig sa kanila. Yun yung kapanganakan nitong dakilang haring ito, si Mithridates, sang-ayon sa kanilang mga sulatin, ayun ho, ibinadya doon sa pinahiwatig ng Diyos sa kalangitan. There were stars that appeared those times. Yun ho yung ginagawa ng mga Magi. Hinihintay-hintay yung kahu nila yung isusugo ng Diyos sa magiging tagapagligtas ng isang katauhan or something that way. They were studying the heavens, to see kung nagaganap na yung hinihintay-hintay nila. And one time, may nakita silang napakalingning na tala na para sa kanila, naghuhudyat niya na nandito na, binabadya na ng Diyos, pinapahiwatig na ng Diyos na talagang tinutupad niya na yung kanyang pangako na magpapadala nung tagapagligtas na iyon. Kung kaya, sinundan nila yung talang iyon. By the way, brothers and sisters, there's nothing new in that, ha? Hanggang ngayon ho, yung ating mga marinero or sea people, or seamen,
ginagamit ho nila yung stars, you know. I mean, the North Star, for example, tinitingnan nila yun, at yung posisyon nila, they just control it with 2 stars like that. They know their bearing, you know. And they can go following at night ho. Wala silang iliwanag na magagamit doon. Of course, ngayon may GPS na whatever, no? Pero yung stars ho, ginagamit talaga yun pangkuha ng bearings, pangkuha ng direksyon. Anyway, kaya sinundan nila yung star na yun. At sa lahat sa dinami-dami ng lugar na pwede nilang puntahan, napadpad nga sila doon sa Jerusalem. At sa dinami-dami na pwedeng pagtunungan, si Herodes pa napagtanungan. At ang tanong sa kanya, nasaan ang karibal mo? Allah, you know, nasaan ang karibal mo? Kasi ang tanong nila, where is the newborn king of the Jews? Siya hari ng mga Hudyo. Di ibig sabihin, karibal niya itong newborn king na ito. Can you imagine? Talaga hong ligalig si Herodes. Sabi ko nga sa inyo, napakabangis itong haring ito. Wala ho siyang pinapatawad. Ngayon, alam niya, may karibal siya. Kasi itong mismong mga taong to, hinahanap na po yung haring yun. Can you imagine what Herod was feeling? And not only Herod, buong Jerusalem. Bakit? Kasi ganun ang alam na ng mga taga-Jerusalem kung anong nangyayari pag kami nawatasan itong si Haring Herodes sa karibal niya, pinapapatay niya talaga eh. Kung kaya sila din ligalig na yan. Ano nangyayari noon? Eto si Haring Herodes, dahil gusto niyang matuntun kung nasan itong karibal niyang ito, ano ginawa niya? Nag-Bible study ho. Ay, ibig sabihin, inassemble niya ho yung mga chief priests, mga scribes, tapos tatanungin niya sa kanila, saan nga ba dapat ipapanganak ang Mesyas? You know? Ayun sasabihin nila ang kanilang kaalaman tungkol sa Biblia mula kay Propeta Micheas chapter 5. Sa Bethlehem, sa Judea, isisilang yung magiging tagapagligtas na iyon. Kaya nga sinabi nila, and you, Bethlehem, sa verse 6 land of Judah, are by no means the least among the rulers of Judah, since from you will come the one who will shepherd my people Israel. Friends, tingnan nyo, itong talatang ito, nagpapahiwatig na doon sa Bethlehem na narinig natin sa unang pagbasa hindi ba? Yun ang binasa natin, si Micheas. You know, doon na inihuhula na talagang panggagalingan itong mamumuno, itong magiging pastol ng bayan ng Diyos, ang Israel. Kung kaya, ayan, nalaman na ni Herodes kung saan nagsisilang yun. Kaya anong ginawa niya? Tinawag niya yung mga pantas ng palihim, secretly, and ascertained from them, tiniyak niya sa kanila yung panahon, yung araw, kung kailan na nakita yung talang lumitaw. Bakit? Malalaman ho natin sa pagdating ng panahon, kung bakit niya siniyasat ito ng masinsinan. Kasi pagtatangkaan niya yung bata And so, nung nasiyasat niya na sa kanila, kung kailan lumitaw yung tala nung hinahanap nilang yun, at papupuntahin niya na sila sa Bethlehem. He sent them to Bethlehem and said, go search diligently for the child. Sige, humayo kayo at hanapin niyo siyang mabuting-mabuti, at pagka natagpuan niyo na siya, pasabihan niyo ako, upang ako man ay makaparoon at makasamba sa kanya. Wala, Hindi ho siya paparoon upang sumamba doon sa bata, kundi upang dambahan yung bata, Kasi atakay niyang patayin. Bakit? Karibal niya yun Newborn king of the Jews. Can you imagine? Kung kaya nga, anong nangyari? Itong mga pantas na ito, akala nila kaya hindi naman nila kilala itong si Haring Herodes, Kung kilala lang hindi silang tanong sa kanya, And the point is, humayo nga sila. Ano nangyari? Lumitaw uli yung tala. Lumitaw uli yung tala. At talagang pinamunuan sila uli tulad ng dati, pinamumunuan sila kaya umabot sila doon sa Jerusalem. Brothers and sisters, it's just 12 kilometers away from Bethlehem, ang lapit-lapit na nila, kung tutusin. Yun nga, ang tuwa nila nung nakita nila yung talang yun, at nakita nila tumigil doon sa lugar kung saan naroon yung bata. At nung pumasok silang ganyan, nakita nila doon yung bata kasamang kanyang nanay, si Maria. Anong ginawa nila nung nakita nila yung batang yun? Brothers and sisters, can you imagine? They were at the end of their search. Ang layo ho ng pinanggalingan nila. Can you imagine? From Iran, hanggang doon sa Israel. Lakad ho yan, lakad ho yan.
As may mga kamelyo siguro sila o something like that. Why not? Pero mahaba hong paglalakbay yun. Hindi ho isang buwan lang yun, you know? At tatawid ka ng mga bundok, ng mga ilog, etc. Ganyan. Nako, talagang pahirapan. Kung kaya, nung nandun na sila, nakita nila yung bata, tuwan-tuwa sila, at sinamba nila siya, yung bata. And they did him homage. At ano nangyari noon? Binuksan nila yung kanilang mga daladalang mga handog at inialay sa kanya yung kanilang handog na ginto, insenso at mira. Friends and sisters, pagkatapos nito, ang sabi sa atin, binalaan sila ng Diyos, they were warned in a dream. Yung pagkakasabi ho dito, having been warned in a dream, tingnan nyo, passive ho yun, it's theological passive, it's God warning them, you know, sa panaginip. Panaginip ho, God can communicate with us, you know. And one way in the Bible that God uses para makipag-ugnayan sa mga tao ay yung mga panaginip. Siguro matandaan nyo si Jose rin na naginip siya tungkol dun sa dapat gawin niya. Yung pakikitungo kay Maria, tapos nung ililikas niya itong yung kanya mag-ina sa Ehipto, it was always in a dream. Dream is a vehicle of God's communication with people. Kung kaya nga, ayun, sasabihin sa kanila, wag nang magbalik uli kay Herodes. Kasi alam ng Diyos kung ano tangka ni Herodes. Siguro sila, hindi nila alam, pero pinagbawalan silang bumalik kay Herodes at sa pag-uwi nila, dadaan sila sa ibang daan. Mag-ibang daan sila pauwi. Francis, anong ibig sabihin nito sa atin ngayon? Ang dami ho. Francis, tignan nyo itong mga pantas na ito. Hinanap nila si Jesus. Gusto nila matagpuan si Jesus. Kahit na hindi madali, mahirap pa nga eh. You know? Tayo ba talagang nais nating matagpuan si Jesus? Kasi pagka ninais natin talagang matagpuan si Jesus, matatagpuan natin siya. May nagsabi nga you cannot find God if God has not first found you. You know? Ganun ho yun eh. Hindi ho tayo pwede magsikap na maghanap sa Diyos na hindi pa tayo natatagpuan ng Diyos. Natagpuan niya na ho tayo at tutulungan niya tayo matagpuan natin siya kung tutuusin. Francis, tingnan itong mga pantas na ito. Sa kanilang paglalakbay, sinusundan ho nila yung tala. Napakaganda hong isip-isipin kung ano yung talang yun eh. Brothers and sisters, tayo yung mga pantas na yon. Bawat isang tao na isinisilang sa lupang ito, parang yung pantas na yon, naghahanap doon sa tagapagligtas. Yung magbibigay ng tunay na pag-asa sa kanila. Paano nila matutuntun yun? Sa pamagitan ng pagsunod doon sa talang yon. Ano yung talang yon? Masasabi ho natin, isang bagay doon sa talang yon, yun ho yung ating konsyensya. Bawat isa ho sa atin dito, pinagkakalooban tayo ng Diyos ng konsyensya. Sa pamagitan ng konsyensya yun, malalaman natin kung anong tama, kung anong mali. You know? Yung konsyensya kasi yun, ang pinakatinig ng Diyos sa ating kaibuturan. You know? Lahat ho ng tao meron noon. Bata, matanda, lalaki, babae, Kristiyano ho hindi. Lahat ho tayo meron noon. Yun ho yung parang antena natin na pansagap ng mensahe ng Diyos sa atin. Kahit na wala pa tayong pinag-aaralan, medyo alam na ho natin kung anong tama at mali. Salamat doon sa konsyensyang kaloob sa atin ng Diyos. Friends and sisters, dapat susundan yung konsyensyang yun. You know? Hindi babaliwalain yun. And by the way, when it's a matter of conscience, kung sa ibang mga bagay, pagka meron kang desisyong gagawin, dapat pag-isipan mo, no? Maghunos dili ka, have second thoughts and whatnot, you know? Second decision or something like that. Pero pagka it's a matter of conscience, first thoughts are best, you know? Wag ho nating, how do you say, pagka sinabi ng konsyensya natin, itong dapat mong gawin, wag ho natin pag-isipan pa ng iba yun. Kasi pagka pinag-isipan mo pa yun, makikita mo, pinapalitan mo na konsyensya mo. You can rationalize things. Anyway, brothers and sisters, itong konsyensyang ito, dapat natin talagang hubugin. Akala ko ba tinig ng Diyos yan, ba't mo dapat hubugin? Dapat hubugin kasi, sa ganung paraan, mas lalo nating makikilala at maririnig ang tinig ng Diyos. Para ho ba radyo? You know? Sabi ko nga, lagi kong ginagamit itong halimbawang ito, radyo. Meron ng mga radyo, AM lang, AM bands lang ang nakukuha. You know? May mga radyo na hindi lang AM bands, may FM bands pa nga. You know? May mga radyo na hindi lang AM bands, FM bands, kundi mga shortwave bands pa nga. Uy, may mga radyo ho talaga, kuha mo lahat ng bands. You know?
Ang mamahal nga lang. Ang mamahal nga lang. Pero kung may antena ka lang at nakatuon ng tama, makukuha mo ho yung mga transmissions anywhere in the world. Ang ganda ho, ano? Pare-parehong radyo ho pinag-uusapan natin dito. Kaya lang, iba-ibang ang kanilang power. Ganon din ho yung konsyensya natin, you know? Iba-iba ho yung iba-iba ho yung mga konsyensya kung tutuusin. Pagka hindi mo hinubog yung konsyensya mo, makikita mo lang, for example, bawal pumatay. Hindi ka dapat papatay, you know? Pero kung minsan, may mga pagkakataon, pagpatay ba ito, you know? Kunyari, magtatanggol ka sa sarili mo. O paano yun? Tama ba yun? Umali. Pagka alam mo kung ano tama talaga na hubog mo yung konsyensya mo, masasabi sa'yo na yung pagtatanggol sa sarili mo, hindi pagpatay yun, you know? O ngayon, sabihin natin kunyari, abortion, contraception. Tama ba yun? O tignan nyo, medyo nagiging mas specific itong tanong na ito. Pagka hindi mo hinubog yung konsyensya mo, hindi mo sasagot yun. Baka akalain mo, tama yun. Brothers and sisters, paano natin hubugin yung konsyensya? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig sa turo ng Eklesiya. Sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga taong malapit sa Diyos, maalam, marunong, you know, at talagang alam ang katotohanan at ang moralidad. Ganun ho, sa ganun paraan, mahuhubog ho natin yung konsyensya natin. And of course, you got to follow that conscience. At tingnan nyo, ito hong mga pantas na ito, nung dumating sila dun sa kinaroroonan ni Jesus, nakita nila doon kasama si Maria, pero ang sinamba nila, si Jesus. You know? Si Jesus, hindi si Maria. Si Maria ho, pinararangalan natin bilang ina ng Diyos. Pero si Jesus ang sinasamba natin at wala ng iba. At tingnan nyo, nung nandun sila, anong ginawa nila? Meron ho silang inihandog. You know? Tayo ho ba? Meron tayong inihandog kay Jesus. Dumating at dumaan ang Pasko, meron ho ba tayong naisipang ibigay kay Jesus? O baka tayo lang ang tumanggap ng mga regalo? You know? Medyo mali, ano? Yung birthday celebrant, you know, hindi man lang natin napag-alayan. We rejoice, really in a very beautiful season of Christmas, but we forgot the reason for that season. Medyo malungkot ho. Tapos, gusto ko rin sabihin sa inyo na, tignan nyo, nung dumating sila, pinagbawalan sila bumalik kay Herodes, di ba? Tayo rin ho, kung talaga nakatagpo natin si Jesus, mag-iiba ho tayo ng daan. Hindi na ho tayo pwedeng bumalik sa dati nating mga pamumuhay noon. Hindi na tayo pwedeng maging BSDU, balik sa dating ugali. Brothers and sisters, sana itong mga pantas na ito, maging modelo natin sa paghahanap kay Jesus. Matatagpuan ho natin si Jesus kung talagang susundan natin yung tala na binigay sa atin ng Panginoon. Father Jun, ano po ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Hindi ka po mamamatay. Thank you, Ryan, sa tanong mo. Ano po ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Hindi ka po mamamatay? Very nice. Yung yung salitang buhay na walang hanggan, sa pagtuturo ko, gusto kong itama yon. Mali yung buhay na walang hanggan. Eternal life kasi ang tinutukoy natin dito, di ba? Eternal life. Hindi everlasting life. Si Jesus ang tinutukoy niya ay eternal life. You know? Eternal life, hindi ibig sabihin nun yung may hangganan o walang hangganan. Walang kaugnayan yun sa limitasyon. You know? Mahaba ba, maikli? Hindi. Kundi kung anong klaseng buhay yun. Ang katotohanan ay yung buhay, yung eternal life na yun, ay dapat sabihin natin lang na mas diretso at mas malinaw, buhay Diyos. Tingnan mo, pagka sinabing buhay Diyos, ito yung uri ng buhay, hindi yung haba ng buhay. Kasi it's not everlasting life, kundi eternal. Yung buhay nung nandoon sa eternity. Sino yun? Ang Diyos. Kaya buhay Diyos. The point is, ano ba ibig sabihin nun? Tanong natin kay Jesus, you know? Ano nga ba ibig sabihin ng buhay Diyos? Sasagutin tayo ni Jesus, for example, sa John chapter 17 verse 3. Pagka pinuntahan natin yung John chapter 17 verse 3, ang sasabihin doon ni Jesus doon sa huling hapunan, and this is eternal life. At ito ang buhay Diyos. Ang kilalanin kanila
Ama bilang isa at tunay na Diyos at ang iyong sinugo si Yesu Kristo. Yung palang buhay Diyos, no? Yung kilalanin ka, Ama, bilang isa at tunay na Diyos at si Yesu Kristo ang iyong sinugo. Kilalanin. Kilalanin, by the way, hindi lang pantuktok yon. Kasi si Jesus, Hudyo, at dapat mo siyang intindihin bilang isang Hudyo. Ano yung ibig sabihin ng pagkilala, pag-alam sa isang Hudyo? Hindi lang pang-tuktok, kundi ito'y eksperyensya, ito'y pakikipag-ugnayan, ito'y relasyon. Pagkilala, ibig sabihin, mahalin. You know? Sa mga tuwid, ang buhay Diyos ay pagkamahal na mahal mo ang Ama bilang isa tunay na Diyos, wala nang iba, at mahal na mahal mo si Jesus na sinugo ng Diyos Ama. Yun ang ibig sabihin ng buhay Diyos. Sa mga tuwid, pagkakilala mo ang Ama, kilala mo si Jesus, may buhay Diyos ka. Kaya lang hindi mo makikilala ang Ama kung hindi mo kilala si Jesus. Sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung kaya nga pinag-aaralan natin ang banal na kasulatan. Bakit? Ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Kapag hindi natin alam ang kasulatan na dapat alam natin, hindi natin makikilala si Jesus o dapat kilala natin. Kung hindi natin kilala si Jesus, hindi natin kilala ang Ama. Sa mga tuwid, wala tayong buhay Diyos. Kaya, anong buhay Diyos? Kilalanin natin ang Ama at ang Anak. At yun ang ginagawa natin dito sa ating pag-aaral ng Biblia sa Word Made Flesh. Father June, bakit po tinawag na King of Jews si Jesus? Thank you, Archie, sa iyong tanong. Ang tanong mo ay, bakit tinawag si Jesus King of the Jews? By the way, ang tumawag noong King of the Jews ay si Pilato, kung tutuusin. Yung itisinulat niya doon sa ulunan ni Jesus sa krus, yung bang nakikita natin madalas, INRI, no? Yung INRI na yon. Sa Latin yun, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yun yung ibig sabihin ng INRI na yun. Sa mga tuwid, si Pilato nagsulat nun doon. Bakit nga ba siya nataguri ang King of the Jews? Kung tutusin, hindi lang na siya King of the Jews. Na King siya, totoo yun, you know? Bakit? Anak siya ng Diyos. At ang Diyos, ang hari ng mga Hudyo, for example. Natandaan niyo ba nung humihingi ng hari yung mga Hudyo nung kapanahunan ni Samuel, ayaw sa nang bigyan ni Samuel ng hari kung tutuusin. Pero nang pumilit sila, sabi nila, bigyan mo kami ng hari na mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Yun ang nangyari doon. The point is, bakit ayaw ni Samuel na magkaganon? Kasi dalawang ibig sabihin nun, dalawang masama ang ibig sabihin ng hinihingi nila. Unang-una sa lahat, hindi nila inaamin na sila'y bayang pinili ng Diyos. Ibig na maging tulad ng ibang mga bansa. Very bad. Hindi lang yun. Nakalimutan nila na may hari na sila. Ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos kay Samuel, pagbigyan mo na sila, hindi ikaw ang tinatakwil na, kundi ako. Yun nga, may hari na sila. Anong hari nila? Si Yahweh, ang Diyos. Sa mga tuwid, ang Diyos, ang hari nila, yung anak ng Diyos, magiging hari din si Jesus yun. O kaya, hari si Jesus. Ng mga Hudyo lang ba? Well, hindi naman. You know, kung tutusin. Sangayon kay Pilato, yes. Pero si Jesus, hindi lang hari ng mga Hudyo, kundi hari siya ng pangkalahatan. Universal King. You know? Yung kingdom niya, tulad ng pinagdadiwang natin ng Christ the King, ay Universal King, Eternal King. You know? Ganon si Jesus, hindi lang siya hari ng mga Hudyo, kundi hari siya ng pangkalahatan. Hindi lang for one time, but for all times. Sana, hari natin siya, ikaw at ako. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863. Or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. Or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number
Philippine pesos 0011-165362 or our dollar account 0014-151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Dito po sa ating pagdiriwang na ito ng pagpapakita o pagpapahayag ni Jesus sa mga hindi Hudyo, ang dami pong pinaalala sa atin ng mga pagbasa natin. No? Yung una po natin pagbasa mula kay Isaías, talagang sinasalungguhitan niya doon ang pagdating ho nitong Panginoong ito, nakikilalanin ng lahat ng mga bansa ay talagang parang liwanag. You know? Talagang makikita yung kanyang kaningningan, etc. ganyan. Yun ho ang totoo doon. Si Jesus ho ang liwanag. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Sasabihin niya ganyan sa chapter 8 ni John, verse 12. Yun nga ho, atin huding karangalan na makakilala dito sa liwanag na ito na si Jesus mismo. Tayo rin ho ay parte ng mga hentil, yung mga Gentiles na talagang pupunta roon sa liwanag na yun na ating Panginoon. Tapos, tignan nyo, may daladalang mga handog itong mga nagsisipuntahan ito kay Jesus. Maganda hong bagay na isip-isipin din natin kung may handog tayo sa Panginoon. Tapos, sa ikalawang pagbasang narinig natin, pinagdiin-diinan ni San Pablo na pinangasiwa sa kanya ng Panginoon yung biyayang yun. Ano yung biyayang yun? Yung maging tagapagpahayag ng misteryo ng Diyos. Yung misteryo ni Kristo. Anong misteryo yun? Na hindi lang pala mga Hudyo ang tinatawag ng Diyos na makipag-isa sa Kanya, makipag-ugnayan sa Kanya, kundi ang lahat ng mga tao, pati na yung mga hentil, yung mga Gentiles, yung mga hindi Hudyo, sila din ay dapat na maging co-heirs, maging kapwa tagapagmana, kapwa miyembro ng iisang katawan, kapwa kapanalig, doon sa tagabahagi, doon sa mga pangakong yun ng Panginoong Hesukristo na napapaabot sa atin sa pagitan ng Ebanghelyo. Tingnan nyo, yun ho yung kahiwagaan. Tayo rin palang mga hindi Hudyo, meron tayong bahagi doon sa mga pangako ng Diyos. Hindi lang pala yun sa mga Hudyo. Napakagandang bagay ho nito, nagpapalakas ng ating kalooban. Tayong mga Pilipino, for example, hindi tayo Hudyo, pero kabilang din tayo doon sa ibig ng Diyos na magpala itong mga pangakong ito. Tapos sa Ebanghelyo narinig natin, yung hong istorya ng mga Magi, ng mga pantas, may awit ho, no? We three kings of Orient are. Teka muna, paano naging kings ito? Hindi naman binabanggit. Ewan ko kung paano naging kings. Tapos, naging free pa man din. Siguro dahil doon sa mga handog nilang dinadala. Binabanggit dito, yung ginto, incense at mira. Akala mo, tatlo tuloy sila. Hindi ho. Sa Germany ho, sa Cologne, 12 ho sila. Kung tutusin, wala namang ho silang binanggit na numero dito. Tsaka alam natin, hindi ho sila mga hari. Mga panta sila. Na nagnais matuntun at matuklasan si Jesus. Kaya sinundan nila ng mahabang panahon yung talang yun. Nasabi ko nga sa inyo, kumakatuwan sa, for example, sa ating konsyensya na pwede nating sundan at matagpuan si Jesus. At sana sa pagkatagpuan natin si Jesus, sasambahin natin siya. At talagang pag-aalayan natin siya. Ewan ko kung iaalay niyo sa Panginoon. Sana ho makita natin kung ano talagang iaalay natin sa Panginoon. Hindi ho yung barya-barya o perang iaalay natin sa misa. Hindi ho yun. Ang pinakamadakila hong pag-aalay na mabibigyan natin sa Panginoong Jesus ay ang ating mga sarili. Ikatutuwa ho ni Jesus yon. At kung talagang nakatagpo natin si Jesus, sana ho talagang hindi na tayo magbalik ulit sa dati nating mga gawin ng kasalanan, ng kamalian. Sana ho, gamitin natin talaga ang kasulatan. Tignan nyo, natuklasan nila yung kung nasan si Jesus sa magitan ng kasulatan. Tama ho yun. At gawin ho nating panalangin itong ating narinig na itong mga katuruan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, salamat po marami sa inyong pagpapaalala sa amin na kami rin ay kasama ng mga hindi Hudyo na pinipili ninyong maging mga anak ninyo, kabilang sa inyong eklesiya, kabilang sa inyong kaharian.
Sana po'y talagang maisabuhay namin ang lahat ng aming narinig ngayon ng mga katuruan nyo. Lalo na sundan namin lagi ang tala na binigay nyo sa amin. Ang inyong mga katuruan sa Biblia, ang mga katuruan ng Eklesiya, ang tinuturo sa amin ng aming mga konsyensya. Sana ho'y mahubog namin ito ng naayon sa inyong kalooban. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nagsipagsubaybay sa aming palatuntunan ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa kanila, lalo na yung mga may dinadalang hirap, may mga pinoproblema, may mga lumbay at pigati. At yung pong nagdidiliman, sana iliwanagan niyo sila at gabayan. At pinagdarasal po din namin, tinataas sa inyo ang lahat ng mga tumutulong sa amin upang maisakatuparan namin itong Word Made Flesh program na ito. At yung pong nais din tumulong sa amin. Ito po'y ginagawa namin panalangin kasama ng aming inang Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Ano po yung naging kalugod-lugod dito sa inyo at pinapulutan ninyo ng inyong magagamit sa inyong buhay sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kung kaya po hanggang sa muli nating pagdadagpo sa programa natin uli, Shalom ho sa inyong lahat. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.